Hello po, welcome po sa aming YouTube channel na Saturday Vlogs dito sa Australia. Kami po yung Filipino couple na nag-migrate galing Singapore dito sa Australia. Oo. Yun, awa naman ng Diyos. Second month, ganun. Ano na, nagka-job offer naman na ako. Pang-arky. 2 months. Pang-Arky. So, na-interview naman ako. Ang maganda dun kasi, na-interview ako ng umaga. Yung work ko is 12:00 pa hanggang gabi. Oo, So, umaga usually tumatawag. tsaka ang maganda ngayon, kapag may interview, pwedeng Zoom. So, hindi mo kailangang Yes. puntahan ng yung physical na pumunta dun sa office, di ba? Parang Mm, pwedeng Zoom lang. So, mm, maraming way para maka-attend ka ng interview. Bago mo ikwento yung experience mo sa bago mong work, tanong ko mm. lang, saan-saan ka mga nagpasa ng iyong application? Sa RT po, lahat trinay ko yan. Indeed, Seek, tsaka LinkedIn. So, naghanap ako ng mga RT firm. Yung mga Ah, email ads, chinek ko lahat. Tapos, nilagay ko yung mga email ad nila. Nag-send ako sa kanila kahit hindi sila nagpo-post ng hiring, ganyan. May mga nag-reply naman, sabi parang, oh, sa ngayon, hindi pa kami naghahanap, ganyan. Pero, oo. ikikip namin yung CV mo. Parang Oo. ganon. So relatively lahat ng paraan, trinay ko Oo. para maghanap ng work ko. Ganun talaga. Tsaka Everyday yan. Tsaka yung sa 491 kasi, di ba meron kayong mga postal code na dapat within ditong area kayo nagpapasa? Di ba Hmm, may mga ganong yes. requirement? Opo, meron. So, dapat talaga within designated regional area lang talaga. Nung natawagan ka na sa Archidja, bukod sa interview, madami kang mga ginawang, kunwari may mga nag-exam ka ba ng Revit, mga ganon. Mm. So, karamihan po ng proseso yung sa ArchiJob, phone Phone screening. screen. So, phone interview muna with the HR. So, yun. Sa ano na lang, pag-usapan na lang natin yung dito sa nagbigay sa akin ng job Oo, offer. yung sa So, experience first, mo lang talaga. sa first week ko, yun po yung phone interview. So, tatanungin lang usually kung ano yung usual na ginagawa mo sa isang araw, ano ba yung activities mo na ginagawa mo. Tapos kasi sa phone interview, di ba usually tinatanong na din yung expected salary. Which Mm. is dun ka kasi tumataas yung expectations mo eh. Na, Oo, uy, kasi napag-usapan tinanong na na ako. namin yung salary. Oo, ganon. So, hindi pala. Ganun pala talaga sila dito. So, tinatanong na agad kung magkano yung expected salary mo. Ganon. Oo. So, after po nun, sabi sa akin, sige, balitaan ka namin by next week kung shortlist ka para ma-interview ng design manager. So, the next week, naka-receive ako ng email na interviewin ako via Zoom ng design Oo. manager. So, in-interview ako ng design manager. Then, okay naman, tatanungin lang din talaga ulit. Yung company kasi na yun, humingi sila ng portfolio, yung sample of Mm. works. So, tatanungin ilang percent dito sa sample of works mo yung ikaw yung gumawa. Kasi pwede Oo. kasing collaborative, di ba? Usually Mm. collaborative naman. Sabi ko, syempre yung mga floor plans and all, collaborative. Pero yung mga details, ako yung gumawa. Parang Oo. gano'n yung mga shop drawing details. And then, after that, pinag-exam ako ng more on corporate test lang, mga Oo. mental agility, personality test, May ganun pa, gano'n. no? Oo, may mga pa ganun sila. And then, third week, in-interview ako ulit ng yung mismong team na. Yung Mm. mga kasama ko, mga senior, dalawa sila doon. So, in-interview ako, mga tanong sa akin, naalala ko, binigyan ako ng scenario na parang, oh, pag pupunta kang site, paano kung wala kang hawak na plano or anything, tapos Oo. kailangan mo mag-measure, ganyan. So, sabi ko, syempre, sketch mo yun, kailangan i-sketch mo. Kasi pag arch ka naman, expected naman na marunong kang, kahit pa paano, alam mo yung Oo. profile ng building, para makuha mo yung tamang measurements. Tapos, tinanong din ano yung palagay mo ano yung weakness mo, tsaka yung strength mo. May So, buti ganun. na lang din napaghandaan ko siya. Sabi ko kasi, syempre yung unahin ko yung weakness. Ang weakness ko, wala akong local experience. Hindi ako masyadong familiar pa sa mga building codes dito kasi I just got here. So, yun yung ano ko, yun yung goal ko next is to get familiarized, aralin ko yung codes. And then, sabi ko, yung strength ko naman, detail-oriented ako kasi I do understand na
any error or mistake na gagawin mo sa drawings would lead to delay and eventually magkakaroon ng cost implications, parang ganun. So, which is feeling ko naman na Na nakatulong siya. na-impress siya. So, kasi nag-agree sila. So, yung mga nakikinig sa ating RTO, pwede niyong hiramin yung, Hiramin yung ko nga yan. strength. Strengths and Ganun pala. weaknesses na yun. So, yun. And then, usually, yun lang din. Tatanungin din ulit nila yung portfolio mo. Ano, ilang araw mo kayang gawin to. Parang Oo. ganun. Tapos, Mga ganong tapos tanong. na-offeran ka na the following week ulit. Yes, after po nung interview na yun with the team, Revit test na. So, it's knowledge assessment lang siya. Hindi siya yung tipong ibibigay nila, imo-model mo to kasi Revit yung gamit. Hmm. Hindi, more on knowledge assessment siya. Identify mo, ano yung, parang ano, for me, hindi talaga nun na-assess yung ano mo, yung skill mo as kung gaano ka kagaling sa Revit. Parang familiarity lang siya. So, nakatulong yung nanonood ako ng kailangan ko i-refresh din yung utak ko kasi nanood ako ng mga Revit. tutorials, ganyan. Hmm. Revit tutorials, ganun. And then the following week, yun na binigyan na ako ng job offer. So, So, tinanggap ko na rin naman agad. So parang halos 1 month yung proseso para Oh, ma-hire. Di ba matagal din? mm, Kasi minsan may nagtatanong matagal. sa akin na, kunwari yung katulad nung sa nakaraan ko na video na kung sapat ba yung gantong baon habang naghahanap ng work within ng 2 months. Mm, Parang ano yun, matagal din yung proseso nila dito ng pag-hire, no? Hindi porke matagal, na-interview ka matagal. ngayon sa Friday, ma-hire ka na. Mm, Parang lagi silang may proseso na dinadaanan sa kanil bago ka nila ma-hire. Kasi yung sa akin, di ba, mm, nakailang interview ako, 3 akong interview, tapos saka pa ako. mm, Yung ganun, matagal din yung oh. proseso ng pag-hire nila dito. So ngayon na nag-start ka ng mag-work, okay ka na, settled ka na dyan. Okay naman na post kasi may mga Pilipino din. So Ah, kasabay ko sila talaga? nagla-lunch. Okay naman. Tapos sa office mismo, may mga napansin ako. Hmm. Una, dito kasi 'di ba sa Australia, naririnig naman lagi natin yan na may work-life balance. So Oo. totoo din Totoo. 'yun somehow. Pero you have to know din na kapag oras ng work. Kung ang work ay 9 to 5, you are expected to work 9 to 5. Walang chika ng 9 to 5. Di ba walang chika Para dito? walang chika. So parang 9 to 5 mag-work ka para Oo. after na ng trabaho mo, hindi ka pipigilan kung gusto mo umalis, ganyan. Pag Mm-mm. Friday nga, pwede pang umuwi ng mas maaga eh. Yun yung ano Bas- sa amin. Basta natapos mo yung trabaho mo. Ganyan nga dito na Basta natapos parang mo. parang 9 to 5 nakatutok talaga sila sa computer, 'di ba? Yung talagang focus sa Mm, trabaho. Hindi katulad sa mm. Singapore na may time na nagchichikahan tayo muna sa office. 'Di ba? Oo. Dito parang walang ganun. Oo. Wala. So, ano ka, focus ka. Pero ang maganda, hindi ka mag-OT. Mas gusto ko naman yun. Oo nga. Mag-focus ka ng 9 to 5, tapos umuwi ka na. So, Respeto nila yung oras mo. oo, maganda pala na meron kang kasamang mag-lunch. Kasi yun yung isa sa Mm. adjustment na ko namin na ano. Parang wala Oo. kang kasamang mag-lunch dito kasi bihira na Oo. may Pinoy na kasama. Tsaka po napansin nyo, ang unpaid lunch dito ay 30 minutes lang. Ah, talaga? 30 minutes sa amin, 30 minutes lang. So, talagang tamang chika lang kami. Oh, ganyan, kamusta? Ganyan. After kumain, alis na. Parang Oo. ganun. So, walang ano. Hindi siya gaya sa Pinas or Singapore na 1 hour. Sa inyo, 1 hour din. 1 hour. Talaga? 30 minutes lang sa amin. So yan, so ngayon na settled ka na, nag-a-adjust pa for sure. So ano naman yung Mm. mga advice na mabibigay mo sa mga 491 visa na yung nag-a-apply at saka yung mga pupunta dito? Siguro una sa lahat, whether you're 491, 190 student visa or anything, be financially prepared. Ganon. Isang malaking bagay yun kasi Oo. pagpunta mo dito, marami ka nang isipin. Una, wala kang Oo. community. Maswerte ka kung may community ka pagpunta mo dito, di ba? Mm. Pero most likely, wala kang community, wala kang trabaho, mag-start ka, mag-adjust ka sa weather. Pero at least you're financially prepared. Hindi mo na yun iisipin. Hindi na siya Oo. kasama sa mga isipin mo. So, Oo. just make sure na meron kang enough budget. Let's say, maybe kahit wala kang work ng 6 months, Mm. siguro safe na yun. Yun, actually nakuha ko din tong advice na to sa video nyo. Yung sabi Ah, nyo, talagang oo. nag-ipon kayong dalawa ng hanggat anong kaya nyo
para kahit Oo. wala kayong work ng isang taon, kaya nyo i-sustain yung Parang sarili yun, nyo. So, yun din ganyan yung talaga. line ko talaga. Oo, ganun. Kasi naulit-ulit ko siya eh. So sabi ko, nung napanood ko talaga yun, sabi ko, ba, kailangan kong mag-ipon. So nakapag-ipon ako ng sapat. Oo. Yun. Kaya hindi siya kasama sa stress ko. So more on Tama. ano lang, mental health lang kasi wala kang kasama, wala kang community. And then siguro second advice is find a community. Mm. For me, ewan ko sa iba, pero since ako ay nag-church ako, so sa church ako nakahanap ng community. Mm. So, blessed ako kasi meron akong na-meet doon na Filipino couple. Tapos, in-invite nila ako sa life group nila. So, Mm. every Wednesday, every week, nag-meet kami with other Filipinos. So, nag-dinner kami, tapos we pray together, Bible Mm. study. So, malaking bagay siya somehow na Malaking parang tulong. ano na, oh, kampante ka na meron kang matatawagan in case of Oo. emergency, ganyan. But of course, you won't expect them to be there Palagi. 24/7. Siyempre, they have their own family, tsaka may trabaho sila. So, you have to respect that. Pero, andun yung kampante ka na meron kang matatawagan in case Mm. of emergency. Ayun. Tapos yung pangatlo siguro is, whatever you do, do your best. Sa part Tama. ko, so yung part-time job ko, I had to do waitress works, Mm. dishwashing, arcade job. Gawin mo lang yung best mo kasi pag nakita naman nila na may potential ka, opportunities will just come to you. Tapos, grab mo na lang talaga. So, just do your best na lang din. And then, lastly, no guts, no glory. So, talagang, pagpunta mo kasi dito, marirealize mo, ang dami, lahat ng lahi andito. Oo, As dumami in, kumpara sa Singapore, 'di ba? Parang konti. yes. Yung mga kawork ko ngayon, yung mga katim ko, halo-halo kami. And Oo. then, hindi naman sa ano, pero parang, di ba matatakot ka kasi may mga master's degree sila dito. So, most of Oo. them kasi, ang pathway nila is student. So, they would take master's degree before they Oo nga. join the workforce. Ganun yung ginagawa. Pero tayo kasi, from work to workforce, Oo. parang ganun. So, wala tayong master's degree. So, Oo. andun yung ma-intimidate ka Mm. na, alam, may mga master's degree itong mga to. Dito pa. Parang ganun. Pero, pag nandun ka na, marirealize mo, hindi rin. Nasa experience pa din yun. Experience. So, kung alam mo naman na may enough experience ka sa work, tuloy-tuloy mo lang. Oo. Tuloy-tuloy mo lang yun. So, sa mga nagbabalak na mag-apply, apply lang ng apply, don't get intimidated. Go, go lang ng go. Go, Yun, go, yun go lang lang. naman ang aking ano. Pray ka din, syempre. Hindi naman Tama. number one naman yun. Kailangan pag-pray mo talaga. Especially pag ikaw lang mag-isa. Oo nga. Yung mga una-unang part, kailangan talaga magdasal ka na enlighten ka. Mararamdaman mo naman kung galing kay Lord yung Yung mga blessing kasi ang dumadating pa. smooth. It's Tama. smooth lang. Smooth lang Parang siya. madali So, lahat, kaya yun yung parang feeling mo ito na yung blessing kasi madali lahat. Yung walang mga mm, hindrance. Sa akin naman oo. yung natutunan ko sa interview natin kasi nagle-lecture ako. Charan! Nag-lecture May talaga. pa-take note. May pa-take note. Yung hagip ko lang sa mga sinabi mo, i-manage mo yung expectation, lalo na kung Mm. yung transition mo na galing ka sa ibang bansa tapos papunta ka dito. Katulad sa amin, na-excite kami noon kasi napapanood naman namin yung vlog ni Kuya Robby, si Abrodero. So parang na-excite kami na, Ah, ay, ang ganda ng lugar, ang ganda ng, di ba, parang ang saya ng life mm, na ano. Tapos biglang kami may yung pandemya na lockdown, di ba? So, yun yung mm, parang kailangan pala ready ka sa lahat. Tapos kapag nandun ka na sa sitwasyon na yun, yung katulad ng ginawa mo na mag-adapt agad. Kasi nung, 'di ba, na binisita ka namin, nung pauwi na kami, sabi namin, ang galing ni Barbs, no? Kasi yung kita mo sa kanya yung fighting spirit niya na ang dami yung parang ang layo na ng ano na, ang layo na ng plano mo na o pag nakahanap ako ng work, ganito yung next kong gagawin, tapos yung ganito yung gagawin ko. Parang ano na mm, nag-a-adjust ka kaagad sa iyong sa sitwasyon mo. Katulad na sinabi mo kanina, mhm, parang after few weeks hindi ka na-hire, hindi in-evaluate mo na dapat i-reformat ko yung aking resume para mag-suit sa mga ina-applyan ko. Yung ganun ba? Parang mhm, ka kaagad sa sitwasyon para makuha mo yung goal mo.
And also, yun nga, maganda yung sinabi mo na maghanap ng community. Kasi kahit naman hindi ka sa'yo kasi mag-isa ka kami, dalawa kami. Pero kahit dalawa kami, Mm. na-experience din namin yung kailangan mo ng kausap na iba. 'Di ba? Parang Oo. yung parang kailangan mo ng ibang maririnigan ng ibang idea kasi Ah. noong time na yun lockdown, parang nakakulong kami tapos kailangan mo ng kausap. Mm. Bukod sa nakakausap mo yung pamilya mo, iba pa rin yung nandito sa same na sitwasyon mo na yung Ah. nakaranas, 'di ba? So yun lang, maraming salamat sa iyong time Yeah. na Thank you din, ate. interview tayo. Sobrang sobrang na-excite kami sa journey mo. Natutuwa kami nung sinabi mo sa amin na nakahanap ka na ng work. Tuwan-tuwa kami nun. Parang feeling namin part talaga kami ng journey mo. Naalala ko lang, ikaw ba yung nagka-chat ko dati na sabi mo na parang ang video namin nag-validate na mag-apply na ako sa Australia? Oo, ate, kasi kayo nga, nakita ko nga na galing din kayong Singapore, tapos Arky Oo. din. So sabi Oo. ko, it's a sign, ito Oo. na. So, dito na ako, Australian na yung, ano ko, kasi nag-assessment na ako nun, pero I had doubts pa na parang, kasi pandemic pa. Pero Oo. sabi ko, kung kaya naman nila ate na DIY pa ha, Oo. hindi kayo nag-agent or anything, sabi ko, kaya yun. So, pag may Oo. nagtatanong talaga sa akin, ang sinasabi ko talaga, mag-DIY na kayo kasi may kilala din ako, YouTuber, ganito, ganyan. Send ko yung link ng ng Salamat. vlog ninyo, Oo. ganyan. So, yun, malaking tulong. So, sana mag-post lang kayo ng mag-post pa ng videos. And I do appreciate yung ginagawa nyo ngayon na pinapakita nyo yung mga regional areas para Oo. somehow may idea sila kung ano yung feels doon. Kasi dati walang idea ano bang itsura ng kunwari Newcastle. Ano Oo. bang meron doon? At Oo. least kayo, ginamit nyo yung platform nyo to show them. Ganito yung Yung, itsura dito. Ganito yung vibe. oo. Para may Lagi idea. yung mga Oo. linyahan ko, di ba? Salamat eh. Salamat sa iyong panonood. Next time, Ayan. dadalawin ka ulit namin. Sana, Yes, follow yes. ka namin, di ba? So, Ako din, sana mapunta akong Sydney soon. Ganyan. oo nga. Chat ko kayo. Bisitahin mo kami. Oo. So, yun lang. Salamat sa inyong panonood. Sana ay may natutunan kayo sa interview natin na to. Ang dami nating natutunan. And sana nagka-idea kayo especially yung magre-regional visa, yung 491 visa. Mm. Sana ay na-encourage kayo ng story ni Barbs na success story ulit. May mga times talaga na mag-a-adjust ka, may mga challenges, pero later on makukuha mo na yung goal mo na una, syempre, yung makahanap ka na ng work, di ba? Tapos Mm. makaka-settled ka na, tapos later on yung PR naman, yung 191 visa nyo. Tapos yun na, tuloy-tuloy na. True. Lagi lang ganun yung steps, pero for sure magiging successful tayong lahat. So yun lang, maraming Mm. salamat sa inyong panonood. Mag-ingat kayo palagi, stay safe and God bless you. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye! Bye-bye!